Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Kawasaki HD3. Ang issue ng motor ni boss, ayaw daw umandar, may kuryente naman, baka daw carburetor. Sa pag-troubleshoot ng ganitong issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. Kalimitan sinasabi ng iba, may kuryente naman, pero bakit ayaw umandar? So depende pa rin yan sa kuryente. May kuryenteng mahina, may kuryente namang malakas. So para mapatunayan natin kung may kuryente talaga, so i-on natin yung kanyang motor. So yun, naka-on na. So ngayon, check natin dito sa kanyang high tension wire kung maglalabas ng kuryente dito. Try natin. Uy. Walang kuryente. So walang kuryente, meron siya, napakaliit. So pag ganyan ang issue, may kuryente, sobrang nipis o minsan wala, so ang tutumbukin natin dyan yung kanyang primary dito sa kanyang stator. Dito sa kanyang wiring may makikita tayong kulay white na may red. Dugutin lang natin yan. Eto. So balatan lang natin dito. So lagyan natin ng wire. So yan, ganyan lang yung ginawa natin. Pakita niya ko nga isang beses lang. Pitik-pitik lang. Isa pa. Yan walang kuryente, isa pa. Okay. Pagkakataong yan, confirm natin may problema yung kanyang primary. So tanggalin lang natin to, 14mm. So gagamitan natin ng puller ng TMX 155. So sa pagtanggal nito, mapapansin nyo, maliit yung pinaka thread nya. So kalimitan napupulpul yan. So ang ginagawa ko dyan, pinapasok ko lang yung kanyang tornilyo. Pagkapasok, gagamitan natin ng puller ng TMX 155. $17mm. So ito yung kanyang primary, may dalawang screw yan, tanggalin lang natin. Ito. Tanggalin natin ito. So ito yung kanyang primary. So dito nakainang yung white na may red, ayan o. Dito nakainang yan. So dito naman sa baba, ito yung ating charging. So ayan. Ngayon ito may kakasa tayo. Buo na siya. So minsan may nabibili nito, ito lang nabibili nito. Ngayon ang gagawin nyo lang, pag nakabili kayo ng ganyan, iinangin nyo lang to, tong wire, para hindi na kayo magbabaklas dito. Iinangin nyo lang and dito. So tanggalin natin to, may screw yan. Ano, baklasin na natin yan. So ito ay kasalan natin buo yung kanyang reserba. Yun yung alima. Kabit mo yung magneto, Dre. Arawan taga-video. Kabit mo na yung magneto. Yun. Okay. Okay. Check natin yung kanyang primary. Ito. Kanyang primary. Suotan natin ng wire. Sige. Apa?
Tapa. Dito. Wala. Meron. Maliwanag lang. Okay. Ayun na. Meron. Oh, balik ko na rito dahil. Okay. Yan. Yan. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na muna yan. Oh, sige, try mo. Pabayaan mo muna yan. Check mo kung may kuryente na. Tutok mo. Yung ano, high tension. High tension. Ayun yung spark plug. Baka mo. Yeah. Nice. Sige. Hindi, layo mo lang rin. Ayan, sige, tadyak. Tadyakan ko ba yun? Tutok mo sa spark plug. Ayan, ayan, sige. O, ayan o. Okay. Layo mo, layo. Sige. Ayan, lakas o, Dre. Sige. Okay na. So yung mga padreng, yung issue ng kanyang motor, walang kuryente. Nung una meron daw manipis, so nawala. Ang issue ng kanyang motor yung primary. So nagpalit na kami. Meron pa siyang isang motor. Kinuha lang natin yung kanyang primary dito. Ito sunog na. Ayan o. Sunog na yung kanyang primary. So tapos yung kanyang charging naka half wave pa to. Ito naka full wave na to Loaded na yung ground. So ito check natin kung totoo nga bang naka half wave yan. Gamit lang tayo ng test light. Lagay natin yung clip sa negative. Sabay natin sundutin dito sa yellow tadyak. Huwag kang bibirit. Huwag bibirit. So umilaw. Kahit di mo panda rin. So okay, sunod natin yung kulay pink. Ito. O, tadyak. Isa pa. Okay So naka half wave pa yung kanyang stator. So ayan, naka pang half wave pa rin yung kanyang regulator. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.